Karaniwang tip sa atin ng ating mga ka-agripreneur, start small. At yan din ang naging sekreto ng Ginayons Duck Farm. Dahil mula sa kapital na 500 piso sa pagbebenta ng balut, ngayon isa na ang Ginayons Duck Farm sa pinakamalaki sa Agusan del Sur at Caraga Region. Alamin po natin ang kanilang kwento. Anli balut, anyone? Malapit na raw yang matikman dito sa Hinayon Duck Farm sa bayan ng Trento sa Agusan del Sur. Libo-libong itik ang pinaparami nila rito at ang mga itlog ginagawang balut. Nakita po kasi namin na marami po yung mga balutan. Pag walang harvest, wala ring itlog. Tapos yung mga itikan rin, pag walang harvest, halos wala na po makain yung mga itik nila. Kaya po pumasok po kami dahil para matulungan rin namin yung hanap buhay nila. Ang ginawa po namin solusyon number 1, yun nga, in-house farming po talaga. Kasi pag in-house farming, pag nakaprogram na po yung itik mo, every month o every 2 months, meron ka ng duckling na mag-place in sa farm nyo, tuloy-tuloy na po yung production. Hindi katulad ng pagala, fluctuate po yung pag-itlog ng itik. Hindi raw naging madali kay Marvin na pasukin ang industriyang ito sa umpisa. Medyo nakalugi-lugi po kami. May time po na nagpapisa ako ng marami, nasa mga 1,500 heads. Binigyan ko ng pure feeds, tapos malaki po yung loading ng balutan namin, tapos naghihina po yung supply, tapos yung mga itik namin nag-prolapse. Pero sa tulong ng Agricultural Training Institute at iba pang ahensya ng gobyerno, unti-unti raw lumawak ang kanyang kaalaman sa pag-aalaga ng mga itik at tuluyang nakabangon sa kanyang negosyo. Malaki po yung tulong ng Itik Pinas. Thank you po talaga ulit sa feed mill na tumulong sa amin at saka Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture at TTI. Kasi po yung mga itikan, lahat ng mga itikan dito sa Mindanao, dependent lang po sa yung nakasanayan na itik na native duck. Andito na siguro lahat ng klase ng itik. Pero dalawa po kasi yung purpose ng itik, meat at saka egg purpose. Ang hindi nalaman sa iba is akala nila isa lang po yung purpose. O yung kahit anong klaseng itik, pwede na. Pero kaya nga bumaba yung production nila. Dahil sa yung itik nila is malayo na po sa genetics. Kumpara sa karaniwang mga itik, mas marami raw kung mangitlog ang lahi ng itik dito. Pare-pareho rin ang timbang ng mga itlog nito. May mga makinarya rin silang ginagamit para mapanatili ang tamang temperatura ng mga itlog bago ito pisain. Para matulungan ang ilan nilang customers sa tamang pangangalaga ng mga itik at sa pagpapalago ng negosyo, nagbibigay ang Hinayon Duck Farm ng management and processing training. Marami po yung mga itikan kasi dito sa Mindanao na bumili na ng mga itik na nasa mga 1,000 heads, 2,000 heads, pero hindi nila alam kung paano tingnan yung totoong supplier ng ready to lay. Nabili pala nila yung mga itik na galing na sa poultry o galing pagala o balikbayan na o senior citizen na, tapos nakabili sila ng mga sisyo na maraming lalaki. More management talaga. Magandang balita dahil malapit na ring maging bukas sa mga turista ang Hinayon Duck Farm. Tumatanggap din sila ng mga estudyante na gustong mag-on-the-job training. Bumisita lang po kayo, enjoy, tapos andito lang po yung Hinayon Duck Farm na handa pong magtulong sa mga farmer para mapalago po natin yung duck industry sa Pilipinas. Salamat po.